Nay, gaano kahirap yung may ganyang anak na ganyan po yung karamdaman? Talaga pong napakahirap. Kailangan lang po talagang magtiis kasi hindi ko naman po siya pwedeng pabayaan kasi laman at dugot lamang ko po siya. Kaya talagang kung maaaring isakripisyo ko yung buhay ko, isasakripisyo ko sa kanya. Hanggang sa magagawa po namin, hanggang makakaya ko. Gagawin ko po talaga sa kanya. Hello po. Ito pala yung hanap buhay nila. Hello. Ay pa. Okay. Sige po. Yan pala yung sinasabi niyong hanap buhay po niyo. Okay. Hello. Oh, ang bilis lang yan, no? Kaya mo siguro tatagal kami, ha? Opo, si nanay parang pagod na si nanay sa kanyang tinatahi. Ano tinatahi niyo, nay? Hindi ako nakakakita dahil sa diabetes. Ano po, lahi po kasi nila. Okay. Sino po yung may mama sa kanya? Ako po. Anong pangalan niya, nay? Teresa po, Teresa. Si Nanay Teresa. Ilang taon na po kayo? 52 po. Ilang taon na po kayong malabo yung mata? Meron na pong matagal na rin po. Pero kasama ko kayo sa nananahe. Hindi po. Akala ko eh. Hindi po kayo. Tahan ko lang din po kayo. Oo, akala ko eh. Hindi po. Hindi po. Ang galing naman ni nanay kung Wala na makakapanahigil. po. Wala na pong ginagawa. Hindi na po siya nakakaanap. Nakaupo na lang din po siya sa bahay. Silbihin na lang din po. Hello. Mama, Bless. God bless. Pakilala ko na ho kayo. Si tatay, pangalan tay. Rohel Cuerpo alias Abang po. Alias Amang. Ilan taon na po kayo? 44 po gawin. 44. Si nanay, pangalan? mahal po. Mahal. Hindi mo pangalan. Tunay ko po pangalan, Tricia po pala. Ano po? Oh, ilan taon na po kayo? 29 po. 20. Malayo po yung ano nyo, yung gap. Halos 16 years po. 16 years. Saan nyo po nakilala si nanay? Doon din po sa... Pulumayabas po ako. Ay, Ba't po kayo napunta doon? Eh dati po kasi, marami po kasi kong mga kakilala doon eh. Ngayon po nung time po na yung binangko pong lalaki, nakakasama po ako sa bukid nung araw na nagbubukid. Na gumagapos po gumagapos po. Kasama po nila gumagapos nung araw. Nagkano po ng palay. Opo, paano nyo nalaman nandun ho kami? si Atipati nga po talaga pong maanong tagahanga nyo. At talaga daw pong tumutulong kayo sa, lalo na po sa may kapansanan na kamukha ng anak ko. Kaya po talagang inano niya kami para tawagan at matulungan niyo po kami. Okay. Kumusta po ba si Kuya? Si Kuya ano pong pangalan? Si Ian po. Ian? Dito, punta ka kay mama. Dito, pakilala kita. Oo, pakilala kita. Dito, si Kuya Ian. Ilan taong ka na? 13 po. 13. Okay. Pwede mong pakwento sa amin na kumusta po si Kuya Ian? Ano po bang lagay po ni Kuya Ian ngayon? Nung ano nga po, madalas po kasi siyang mag-seizure. Nag-ano po kami sa dun sa neuro po niya. Nung tinignan po siya, kailangan po daw namin magpa-test ng EEG. Dala po talaga ng kahirapan. Hindi po namin talaga makaya yung pinagagawa nilang test. Yung maintenance lang po kasi niya na iraraos namin sa hanap buhay namin. Nung ano po, sa dalas po kasi niyang magkasakit, talaga pong nauubos hanggang sa nakakapangutang po kami talaga. Kaya po, noong oras na maano namin na may pagkakataon kaming lumapit sa inyo.
Inano na po namin talaga na lumapit sa inyo. Kasi gustong-gusto ko pong mapag-amon yung anak ko. Dahil po pag nakikita po namin siya nagsisisure. Wala naman po kami kakayanan na ipagamot talaga siya. Kaya po hanggang sa pinapakalma na lang po namin siya. Kalman lang po. Pakakalmahin ko din mo muna kayo. Ano po kasi sa pinagdadaan. Kaya po kasi biro pag po kasi sa nagkasakit kung hindi po kami magpapa-check up. Hospital po. Talaga pong sakripisyo talagang Hindi na malaki. po kalakas ang katawan niya. Tulad po nung isang buwan, nagtaid suka po siya. Sinugod po namin sa ospital. Wala naman po kami kada tatakbo namin sa ospital wala naman po kaming dudukoting pera. Kaya po pag nangungutang po talaga kami sa patubo. Gano'n po kadalas yung pag-seizure po niya? Nung nito pong pag po, minsan lang naman po siya mag-seizure. Kaso po yung pagwawala niya, gano'n po. Kasi talaga pong hyper po siya. Kailan po niyo huling nadala sa kanyang doktor? Meron na po siguro ng 2 taong kami hindi nakakapagpa-neuro. Gano'n na katagal. Kasi nga po minsan, nung tulad po nung September po yata yun, na-dengue po siya, tsaka po siya nag-seizure. Hindi po namin siya na ibalik ulit. Kasi po, yung pinagpagamot ko lang po sa kanya, inutang ko lang din po. Okay. Hindi na. Ba't daw po kaya ganun ang ni Kuya Ian? Ba't kaya ganun daw po kaya siyang pinanganak? Ano po kaya? Siguro daw po, nung nagbubuntis ako sa kanya, sa dala ng high blood ko, nagkulang po sa oxygen yung utak niya. Kaya po ang payo po sa amin ng neuro, ipa-EEG po siya. Pagkayari po ng EEG, MRI po. Nasa kulang 30 daw po yung MRI. Kaya po, talaga pong na-stop siya na nagpagamot. Yung isa naman po namin hanap buhay na mani. Nagro-rolling po kasi kami dati ng mani Nung nag-seizure po siya, sinugod namin sa ospital. Nagamit din po namin yung panghanap buhay namin. Kaya po, na-stop po yung hanap buhay namin. Kaya pag gumawa po kami ng paraan para matustusan naman po yung maintenance niya. Kasi pag hindi po siya uminom ng maintenance, tulad po nung isang buwan, wala po kami pambiling maintenance. 3 araw po siyang hindi nakainom. Sinumpin po siya. Andali lang anak, andali lang. Bakit? Ano gusto mong gawin, Kuya Ian? Ganito po kasi talaga sa pag Gusto mo maglaro? Sandali lang. Nay, gaano kahirap yung may ganyang anak na ganyan po yung karamdaman? Talaga pong napakahirap. Kailangan lang po talagang pagtiis kasi hindi ko naman po siya pwedeng pabayaan kasi laman at dugot lamang ko po siya. Kaya talagang kung maaaring isakripisyo ko yung buhay ko, isasakripisyo ko sa kanya. Hanggang sa magagawa po namin, lahat ng makakaya ko. Gagawin ko po talaga sa kanya. Ano yung gusto niyo sabihin kay Kuya Ian? Kung naiintindihan po niyo yung sinasabi. Mahal na mahal ko po. Hindi ko siya, parang alam po niyo yung sinasabi. hindi ko po siya pababayaan. Kahit anong sasakripisyo ko talaga yung kalakasan ko para sa kanya. Ba't naiyak ko kayo, Nay?
Ano? Malambing naman po siya po. Kinukuha niya yung kamay ko katekram, tapos dinidikit sa mukha. Malalambing po kasi yan eh. Ah. Halik lang, halik ko yan. Ano pong tawag sa sakit niya, Nay? Man syndrome. Angelman syndrome. So nakukuha po siya pagka daw po nung pinagbuntis siya, tapos High blood po kasi ko. high blood, nakulangan ng Oxygen po yung utak niya. Ano ho ba yung mga ginawa na kay Kuya Ian, Nay? Nung ano po kasi ano lang kami para malapatan yung pagsisisyon niya. Kaya po nung ano po, madalang naman po siyang magsisure. Kasi nga lang po nakakatakot naman po namin siya. Pag natutulog po siya, tsaka po siya nagsisisure. Bali yung pinagtutulungan niyo po ni tatay na itong inyo pong pananahe. Nag-aaral gabi po kami sa pananahe para matistasan po yung pag-ano. Tutulog kami. Alas 12, alas 12, gising po kami. Alas 3. Alam po kumita ng konti. Hindi po kasi ganun kalaki yung pinagkita namin dito. Sapat lang po. Minsan po kulang pa. Magkano po yung kinikita niyo kayong dalawa? Kumikita naman po kami ng 2,000 isang linggo. Eh yung gamot po kasi niya medyo mahal eh. May maintenance po siya. Andun po yung maintenance eh. Ano po yung maintenance ni Kuya Ian? Minom po siya ng 2 beses ang Ano po yan? Para saan po yan? Sa seizure po. Seizure po niya. Yung sa kanya, na po siya? Liquid na. Yung iba, tablet po, Hindi po kasi niya kayang lulunin yung pag-tablet. Okay. Pero pagka pinapainom niyo, madali lang po. Pinipigil po namin. Para makainom. Yung ganyan po, yung 150 ml, magkano po yan? Sa ano po ito eh? Nasa 600 po yan eh. Kailangan po sa loob ng 2 linggo, makadalawang bote po kami. Okay, isang bote po sa isang linggo. Pero yun lang po yung maintenance niya. Dapat po nga pagbalik namin sa kanya, bibigyan daw po siya ng panlunas din sa pagka-hyper niya. Eh hindi nga po siya namin na ibabalik. At saka pinagpapakuhanan po siya ng sa atay. Test po. Atay at bato po. Vital organ po. Para daw po kung malaan kung makakatama. Dahil po 5 years na po kami nagme-maintenance eh. 5 years. Pero yung kailangan pong gawin sa kanya, hindi ho talaga nyo kayang pag-ipunan para ano nyo na siya, ano yung kailangan gawin sa kanya? Yung EEG po at saka MRI. MRI? Yung MRI po ba, magkano yung ganun? Sa 30 mil po yun eh. 30,000? Hindi po namin talaga kaya yun. Kailan po dapat siya i-MRI? Nung tiningnan po siya nung doktor namin, kailangan po pa-MRI po namin siya. Hindi nga po namin nagawa kasi nga po wala po kami talagang kukuha ng ganong kalaking pera. Kaya po hanggang sa binibigyan lang po siya ng gamot. Hindi po ma-detect talaga kung ano yung talagang sakit niya. Kaya hanggang sa nilulunasan lang po yung pag-convulsion niya, yung pag-seizure niya. Pero kung mapapagawa naman daw po namin yung test na yun, maaari pong maagapan yung sakit niya na... Yung sakit niya. Pero ilang taon na po yun? Para din po kasi siyang pauwi sa epilepsy. Pero ilang taon na? Yung pong pinapagawa yun yung MRI? Meron akong 4 na taon. 4 na taon na? Bago po mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Hindi ho talaga nagawa ng paraan para kahit kanino, sa barangay, sa mayor. Pag po kasi ano lang kami na po, pinakatodo na po yung 1.5. Nahingi po namin sa kanya noon 1.5. Nag-try na din po kami kay Gop. Sabi po kasi kung mapapaganon nga daw po namin, malulunasan yung sakit niya. Yung yung papunta daw po kasi sa epilepsy yung sakit niya eh. Sige, laro ka muna. Gusto mo maglaro? 4 years ago.
Tapos yung isa, ECG, ano po? EEG po. EEG. EEG. Ano Sa naman ulo po din yun? O yung ganun po, magkano naman po yung ganun daw? Nung nag-ano kami, 2.5 po. Ang 2.5. 2.5 po yung yung pagpa-test nun. Sa ulo din po yun. Yung isa naman po kasi yung MRI. Ipapasok po yung buong katawan niya sa sa aparato. Okay. Sa 2,000 na kinikita nyo every week. Tapos yung kailangan ipunin. Pero nag-try po kayo mag-ipon na na ano po kasi kami sa utang, na baon po kami kasi po kapapa-hospital po sa kanya. Ba't po nabaon kayo sa utang? Yung kasi po nung tulad po nung makapandemic po, nilagnat po siya. Nagpa-hospital po kami. Inutang ko lang din po yung pinapagamot sa kanya. Tubuan po namin kada buwan po. Hindi po namin na ibabalik yung tubo, yung puno. Kaya po hanggang ngayon po may tubo. Hanggang ngayon po nagpapatubo kami. Magkano po ba yung utang nyo? Ang nautang ko po talaga sa kanya, hindi ko nasa po yata, 50 po yata yung namin na patubuan. Kaya po talaga hitang makarap. Magkano po yung binabayad yung tubo? Sa Gismil po, 1,000. Bali kung 50,000. Hindi magkano po yung binibigay niyong tubo? Kada kayo magbigay ng tubo? Monthly po yun, 5,000 po monthly. 5,000 monthly tubo? Opo. Gano'n na katagal? Bago pa po mag-pandemic. Bago pa mag-pandemic? Matagal na po. 5,000 a month. Ilang na po yun? Ilang buwan na po yun? Nakakabayad do kayo monthly ng tubo? Opo. Hindi naman po kami pwedeng hindi magbayad ng tubo Kasi po siyempre po hindi pinapaulang po nila yon. Kinagat po namin yung ganung policy po nila. Maublig ka po kami magpatubo. Okay, ilang month po yun? 12 times ilang taon na? 3 years? Simula po nung namin na hinimatay po siya. Opo. Ilang taon na po yun? Mga 5 taon na po namin 5 years? Kaya yung kinikita po namin sa pagkain, doon na po nauuwi. Isa nga po, isang beses na lang kami kumakain sa isang araw. Nairaos lang po namin. Nilaraos na po namin pagkain. Minsan po binibigyan lang kami dito ng kapitbahay. Kung 5 years, 60,000 a year. Nagbabayad daw kayo ng... okay lang. Nagbabayad daw kayo ng tubo, 60,000 a year? Ganun po Oh my. Kaya po hindi kami makaahon talaga. Kaya po... Gano'n kahirap yun? Minsan po hindi na po kami makatulog. Para po kung maloloko, makakaisip. Paano namin babay? Kaya po talagang sakripisyo. Kasi po hindi pa nakaka-recover, magkakasakit na naman yung bata. Utang na naman kasi wala naman silang pera. Utang na naman, magkakadagan-dagan. Ganun ang Kaya po nung malaon, binibigyan na kami ng pagkain ng mga kapitbahay namin. Tatay ko po kung minsan, bibigyan po ako ng 1 kilong bigas, 2 kilong bigas. Mga kapatid ko naman po, bibigyan kami ng sardinas, itlog. Kaya po kinikita namin dito, dala din po na po sa mga binabayaran. Wala naman, di naman natin din sila masisisi, hanap buhay po nila yon. Pero parang too much naman, 5,000 naman. Wala po kasi kami nagagawa kasi wala naman po kami makakapitan ng mga kamag-anak ko naman. Mahirap na din. Mahirap lang yun. Ilang percent yun? 10% ba yun? 10%. Para sumakit yung bumbunan ko doon. Parang... Talagang nga po kami po minsan di na natutulog. Pag naisip po namin, tayo na, tahina. Tutulog po kami alas 11, gigising po kami alas 3. Pangkaraniwan po araw-araw po yun. Kaya po ngayon medyo parang lutang ako kasi puyat po kami. Ganun po Kaya po ginagawa yung namin. magagawa, talagang sakripisyo po talaga kailangan namin. Para makaraos sa pang-araw-araw. Hindi ako makamove on doon sa utang niyo. Ano naman po kasi kami magawa, kundi talagang doon lang kakapit.
Okay, umutang po kayo ng 50,000 dahil po kay Kuya Ian. Paunti-unti po kasi namin nautang yun. Kismin. Hindi po siya totally yung isang bigla po. Hindi po. Na ano po, kada po magkakasakit siya, utangin po namin. Kasi po yung 2,000 po ngayon pag bumili po kami ng maintenance siya, pagkain, kulang na rin po, kuryente namin. Paano siya naipon-ipon? Pwede yung pakiano, yung 50,000. Ano ba? Tigpa 5,000, 10,000? 10,000 po. Kada po nagkakasakit siya, iuutang po namin siya ng pa-hospital. Tapos halos po kasi minsan, ala pa pong 2 buwan. Nagkakasakit po siya. Utang na naman po. Hindi pa po kami nakaka-recover. Utang na naman. Ito kasi kwento po ng buhay to, aral ng buhay. Nakatulong po ba sa inyo yung may mga gano'n, yung mga patubuang Panandalian lang po. Pag pinasok po namin siya sa ospital, nakakaraos po kami. Pagkayari po namin siyang mamumblema na po kami. Ganun po yung nangyayari sa amin. Sa banda, malaki talaga ang tulong niya, no? Kaya lang, pagka pagkaraan na po nung problema na nairaos namin sa kanya, doon naman po kami problema kung paano naman namin siya mababayaran. Kaya po talagang mahirap. Okay. Talagang nga po ngayon, wala nga po kami bigas, hindi pa po kami kumakain. Lari kaming ulam. Talagang siya lang po inuuna namin. Kaya po nung malaman na naganda po kayo sa wala po kami ito bili, kagad takbo talaga po kagad. Para po pakasakaling mabigyan nyo kami ng konting tulong para po sa pangangailangan din po ng anak namin. Kaya po nagpunta na po kami. Napakasweet po kasi. Pahalik-halik nga ako no? Napakasweet po na bata niya. Kaso nga lang, dala po nung kanyang kondisyon, medyo hyper po siya. Kaya minsan po nakakapanakit po siya. Hindi naman po niya ginugusto. Hindi naman po niya gusto Kaya tulad po kanina nung nagpunta po kami doon, nag-hyper. Ginagat po niya ako. Sabi po kasi ng doktor, Nagat po niya ako. Ayan po, kategram. Sabi po kasi ng doktor, hindi naman pag-seizure lang yung nagiging seizure niya. Sinisizure siya kung minsan nakikita sa mga ginagawa niya, lalo na yung pagiging sobrang hyper niya. Minsan, nag-seizure na raw po ang tawag doon. At sobra po siyang hyper. Paano niyo pinapalakas yung isa't isa? Unang-una po para sa akin, sabi ko, manaligan tayo kay God. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan, sabi ko sa kanya. Basta laban lang tayo kung hanggat tayo laban lang para sa anak natin. Para sa alam ko na hindi siya natutulog Alam ko na nakikita niya kami. Nagagawa at gagawa siya ng paraan para sa pamilya ko, lalo-lalo sa anak ko. Gagawin ko ang lahat. Maghahanap buhay ako. Kaya lahat, buong puso, buong lakas. Para lang po sa kanilang mag-ina ko. Ibibigay ko po ang lahat. Kiss naman po. Bakit nagtatakip? Kailan po ba yung huling kiss niyo sa asawa niya? Parang kinikilig. Hindi na po kami nag-anos dahil po. Bakit? Ang pinaka-pagkikita po namin sa makina. Kasi po ang nangyayari po kasi sa amin, sabi ko nga po sa inyo, minsan alas 11, alas 3 gigising na. Pag po kami nahiga, tulog lang. Pag po gumising, takbo na po sa makina. Lagi ka lang magdadasal, lagi mo lang siyang tawagin. Hindi tayo niya papabayaan. Kaya nga po sabi ko sa kanya, sa araw-araw na naghahanap buhay tayo, hindi pumapalya yung katawan natin. Kasi alam mo ba kung bakit? Kasi kako hindi tayo niya pinapabayaan. Sabi kong gano'n. Kaya lagi ka lang kako magdadasal, manalangin ka. Siguro kako may kulang pa sa atin. Kaya tayo niya binibigyan din tayo ng para siguro kako yung maglingkod sa kanya. Dahil kulang pa tayo. Sa tingin niyo, nasabi niyo yung kulang. Saan po kaya yung kulang?
Kaya nga po nung ano po namin na nag-church po kasi kami. Simula po nung yung church kami na may nagpapayo sa church na gano'n ang gawin namin. Na manalig lang sa kanya, magtiwala ka lang sa mga salita niya, hindi kanya papabayaan. Kaya po sa pagnananahi po kaming mag-asawa at naiisip na po namin yung utang namin na kailangan maghulog na kami. Sasabihin ko lang po sa kanya, tiwala lang. Malalagpasin din namin yun. At sabi nga po sa salita niya magtiwala ka lang sa kanya. Hindi kanya pababayaan. Kaya po, pag ano po kami sa makina, saka akong susuko. Kasi minsan po, naabot po namin na magpakamatay na lang kaya tayong mag-anak. Kasi parang wala nang solusyon yung problema natin. Sabi ko po gano'n. Sumabot na ho sa gano'n. Opo. Naabot po namin. Kaya po napasok kami ng bunagin. Pag po kasi napapaliwanagan kami doon. Gumagaan po yung nararamdaman namin. Parang pag binasahan kami ng Bible, yung nararamdaman namin na mabigat sa dibdib namin, gumagaan na, iiyak po namin lahat ng problema namin. Kahit po yung pansandalian lang. Ano po yung masasabi niyo doon sa doon sa patubong pera? Ano po yung natutunan natin doon, Nay? Ang natutunan po namin doon, dapat pala yung huwag kang mangutang ng mangutang at lalo ka pala niyang ibabaon. Hindi pala pagtulong yun sa problema mo. Kagipitan pala yun. Kaso nga po, sa kalagayan naman po namin, wala naman po kami matakbuhan. Talaga po, doon lang po kami kumakapit. Kasi wala naman po kami, hindi ko naman po pwedeng nakikita ko yung anak ko nagsisisyon, hindi namin dadalhin sa ospital. Tama po. Iyon lang ang paraan namin. Tatakbo na kami sa patubuan. Pero kung may magagawa kayong paraan na para makagawa ng paraan na hindi kumapit doon, huwag na kumapit kasi ibabaon lang kayo ng ibabaon. Ng 5-6. Ng 5-6. Si tatay, ano po yung aral doon sa 5-6-5-6? Yun nga po, sabi nga po ni Mrs. Talaga po kuminsan inaabot namin na hindi kami kumain para lang ma-survive yung hulugin nga na yun. Hanggat maaari, kung may magagawa ka lang, huwag na silang lumapit sa mga ganong sitwasyon, lalo na hindi naman mabigat yung kayo na ilalapit. Kaso nga lang, sabi po kasi hindi mabigat, kaya wala naman po kaming choice. Hindi lumapit. Pero para po sa mga nanonood po sa atin, huwag na po nilang gawin. Dahil sa halip po na kaluwagan yung maitulong, maigawa sa'yo, lalo pa po po ibabaon, mabagsak. Ng 5-6-5-6. Halos po sasabog yung dibdib ko pag nakikita ko po siyang ganyan. Parang ako na po yung mauuna pag nakikita ko po yung anak ko na gano'n ng kalagayan. Ang sakit yun, no? Napakasakit po. Halos, lalo po nung mawalan po siya ng gamot, halos halugugin po namin lahat ng butika para makahanap na po. Dalawang beses po siyang nasisisyo sa loob na isang araw. Kung saan lugar po ako kung nakarating na po ako ng San Miguel, ng San Ildefonso, ng Baliwag, kung saan lugar na po sir, hanggang sa Marilao po nagpatanong ako, may Kawayan, hanggang Santa Maria po nagpatanong ako, makabili lang kami ng gamot. Yung time po kasi na yun yung gamot na nireseta sa kanya, yung isang klase po, wala po kaming mabili. Na out of stock po sa lahat ng drugstore. Yun naman po gamot niya kasi sa ano lang nabibili sa mga malalaking drugstore po. Mercury drug. Opo, Mercury drug, Southstar, saka yung Manson ba yun? Manson drug. Doon lang po kasi kami nakakabili. Nasaan yung libro ko din? Gano'n nyo kagusto na ma-MRI po siya? Gusto ko po at Gusto ko talaga. maano Ano po yung condition niya talaga.
Kasi doon malalaman kung ano yung susunod po na ano, di ba po? Kung ano po yung talagang sakit niya para po magamot. Okay, sige tay. Pag-pray natin. Nay, yung pong sa MRI, sa EEG. No, Nay. Pag-pray natin. Tapos ano po, itong week po na to, babalik po ako. Mabalitaan ko po kayo, no? Okay lang po ba yun? Okay. Nay, okay lang po ba yun? Itong week na to, mabalitaan ko po kayo, no? Okay. So, pag-pray po natin yung ano ni Kuya Ian Katekram. Malay nyo bukas nandito na ako makalawa. No? Mabilis lang naman po. Hindi ni Lord yung aming panalangin para sa aming anak. Ano po yung panalangin nyo? Lord, sana sa mga nakakanood sa amin, sa anak ko, sana matulungan nyo kami kung ano talaga yung kailangan ipagawa sa anak ko. Sana po matulungan nyo kaming maipagawa namin. Talaga po hindi namin kaya na ipagamot siya. Sa pamamagitan sana ni Lord, hipuin yung mga puso nyo na matulungan po kami sa pamamagitan nyo po. Okay. Bigyan po kami ng sapat na para po mapagamot siya. Habang nananahi po kayo, yung isa naman, halik ng halik. Okay, sige. Kung di po ako nagkakamali, bulsa po ba yan? Ang galing nyo parang manahe. Sana po kami sa araw-gabi po ito po yung nahawakan namin. Ang galing. Nananahin na, pinuputol pa yung sobra. Opo. Ganun na pala yun.